at saka yung kanyang cruise control ay nagblinking. Itong kanyang traction control, yung indicator na yan. So yun yung isosolve natin, kaya nakita natin kanina yung sensor. Saka na cruise control gini, steady na siya gani. Dapat mawala na yung traction, engine light gid. Sa problema ni boss, Wala, as per sa shop, sa una, naka-experience ko, gidala na ko sa consulte sa ako sa mga mekaniko, technician, okay lang daw na kay sa gigamit daw na pag sa ibang sa ibang bansa, sa Pilipinas, okay lang na, wala problema na. Layo ra na sa makina. layo daw sa makina. So yun mga boss, malayo daw sa makina mga boss. Pero para sa akin abnormal to. Kaya ito yung i-scan natin mga boss. Okay, check natin. Dati kasi ano ko, hindi ito nagre-reverse mga boss, kaya in-overhaul ko yung valve body, tapos pinlas ko yung ATF. So pinalitan ko ng uri yung valve body niya, nilinisan ko lahat, kaya ayun, gumana na. So ngayon dito na yun, mga 3 taon na nakalipas, at dito nag-check engine na rin siya. So ito yung inusolve natin. Okay mga boss, scan muna natin to kasi mahirap na mag-trial and error tayo dito, manghirap ang hula. So ito nga yung makina ng Subaru mga boss. Ang makina ng Subaru mga boss ay pahiga to. Kakaibang makina to mga boss, pahiga. So ito lang yung scanner gamitin natin mga boss. Maliit lang to, pero all system scanner to. Subukan natin dito. Okay, ang kanyang DLC connector ay nasa ilalim. So dito sa ilalim mga boss, nakita nyo? Yun yung DLC natin. Okay, Mahamit bulan dito eh. mag-check ni mo? Wala ako lang, buta ako. Mag-request na tayo niya. So bago mag-plug in pala kayo nito mga boss, dapat yung ignition switch natin naka-off. Plug in natin to. Ayan. So yung natin ignition switch. Okay. Ako mag-isini ko sa Joseph. So natin. Ngayon mag-scan tayo mga boss. At dito mga boss, magsimula na tayong mag-scan. So tingnan natin. So dalawa pala yung apps na pang-scan ko dito. Meron akong torque at meron din akong tank diag. Ang gamitin ko ngayon is itong tank diag kasi ito yung nakalagay na device sa DLC connector natin. Tingnan natin. Ang kagandahan lang nito mga boss ay ito, automatic bin scanner to. So yung chassis number ito ay scan nya. So hindi na tayo kailangan mag-type pa. So ayan, so paro tayo. Tingnan natin. So dito mga boss ay subukan natin scan muna yung kanyang special function. So North America tayo, US, Canada, 2010 Forester. So dito mag system scan muna tayo. So madali lang to mga boss, tayo nyo lang Tingnan natin kung ano yung mga controller ng unit na to, kung anong meron dito sa unit na to. Okay, ngayon dito mag health report na tayo mga boss. Tingnan natin.
So ECM natin ay meron tayong code, isang code, anti-lock braking system. So electronic power steering, dami nito ang dami mga boss. Tingnan natin kung ilan lahat. Iyan na ko lang, fast forward ko lang para madali yung video natin. So ayan, speed to yung abnormal mga boss na controller. So sa ACM isa. Tingnan natin. So data stream tayo. So ito yung code na lumabas sa PCA mga boss. Oxygen sensor circuit lane, bank 1 sensor 1. So ito yung tingnan natin. So tingnan natin yung live data dito mga boss para malaman natin kung ano ba talaga nangyari dito sa sensor na to. So oxygen sensor bank 1 sensor 1 and sensor 2. So yan, click natin yung dalawa, sensor 1 at sensor 2. Tignan natin ang live data dito mga boss. So ayun, base sa aking nakita mga boss, sa aking experience lang ito mga boss ay abnormal tong sensor 1, bank 1, sensor 1 kasi naka high voltage siya. Tingnan nyo, naka 2 point something siya. So ang dapat dyan mga boss is 0.1 to 0.9 volts lang hanggang sa kahit nag-accelerate yung makina. Kapag nag-ID lang 0.1 or something, tapos hanggang yan, tumataas pa 0.9 volts kapag nag-accelerate ka. Pero itong sensor 2 na to ay abnormal to base sa aking pagkakalam. So nakita nyo 2 volts siya. So dyan ang titingnan ko kasi baka sa lang yan, baka madumi lang yung sensor. So kailangan natin linisan, or baka ground lang. So yun, or baka sira na yung sensor. So subukan na natin linisan kapag na okay, okay. Pero kapag walang nangyari mga boss ay palitan natin ng bago. Okay mga boss. At dito tingnan natin mga boss, i-clear fault memory natin para mawala yung ibang mga trouble code nya. Tignan na natin. Clear fault memory, OBD clear memory, clear fault memory. Dito mga boss, tingnan natin ang pinakamahalagang bahagi ng air and fuel ratio mga boss. So tingnan natin yung short trim, fuel trim, kung ilang percentage. Kasi nagbabase yan sa binabato na signal ni oxygen sensor patungong computer natin. So tingnan natin dito, malalaman nyo dito at matuto kayo dito mga boss. Tingnan natin So short trim, fuel trim, bank 1 at short trim, fuel trim, bank 1, sensor 2. Sensor 1 at sensor 2 mga boss. So tingnan natin. Dito yung malalaman mga boss na may defecto talaga yung binabato na signal ng oxygen sensor. Kasi ang short trim, fuel trim ay nag-a-adjust yan ng fuel, air and fuel ratio. So yung computer yung nag-a-adjust dito. Tingnan nyo, sandali lang. So dito click natin ang si short trim, fuel trim 1 and 2. Ayun mga boss, kita nyo. So ang perfect na reading dito mga boss is itong bank 1 sensor 2. Kita nyo naman yung bank 1, yung sa sensor 1 yan. So sobrang laki ng reading niya. Yung positive percent niya is umabot ng 12. So ibig sabihin mga boss, so richer mixture yung binigay ni ECM dito, kasi hindi nagbabato ng signal yung sensor 1, yung oxygen sensor. Kasi ang ideal percentage ng mga boss ng short trim, fuel trim, yung perfect na fuel ratio ay 0%. Okay mga boss.
Pag sinabing 0% mga boss, yan yung perfect mga boss. Ibig sabihin, balance yung air fuel ratio dyan. So, kita nyo naman, abnormal yung nasa itaas. Okay? Abangan nyo dito mga boss at magbablog ako dito. So, tingnan natin, linisan natin yung sensor 1, yung sa upstream niya, kung kaya ba. Pero pag hindi, sigurado papalitan natin ng bago. At abangan nyo rin mga boss dahil mag-ano ako nito, magpa-flash ako ng coolant dito. Ipa-flashing ko yung coolant dito mga boss. Siguro bukas. Okay mga boss, salamat nga pala sa inyong panonood mga boss. Sana ay nagustuhan yung video ko at paki-follow naman sa paki-subscribe din yung YouTube channel ko mga boss. Maraming salamat sa inyo. Yung YouTube channel ko pala is Island Mechanic PH. Salamat mga boss.